Nanlaki ang mga mata ni Bella at napahabol siya ng tingin kay Darius nang biglang umalis ito sa ibabaw niya at gumewang. Hindi na rin ito nakaabot sa kung saan man ito papunta dahil bumangga ito sa pader. Darius! Napatili siya't kagad na napabangon. Mabilis niyang inayos ang damit niya dahil nakalabas ang isa niyang dibdib. Buwisit ang lalaking to. Umuubra ito sa kanya habang si Harry hindi. Ubrang-ubra ito. Kahit na nag-iinit ang mga pisngi ni Bella ay pilit siyang lumalapit kay Darius. Naduduwal ito sa may pader kaya mabilis niyang inalalayan. Are you okay? Lasing ka na but you just drank 3 bottles? Ani rito't hindi naman siya nangangantsaw sa lagay na yon. Hindi ako lasenggo. Ani to sa kanya kaya halos matawa siya. Si Harry kapag lumalabas yun ay umaga na umuwi galing sa lasingan. Kapag pinagsasabihan niya ay galit pa sa kanya dahil bugbog na nga raw yun sa trabaho, ay inaalisan pa niya ng karapatan na maglibang. At yun ang kanilang pinag-aawayan. Ang libang ni Harry ay inaabot ng alas 6 ng umaga kahit na umalis sa bahay ng alas 8 ng gabi. And she got tired of it. Paulit-ulit na lang na ganun tapos ay siya pang masama. Kaya kalaunan ay tinigilan na rin niya ang pag-overthink. Nakasanayan na niya na ganun si Harriet na wala na siya ng pakialam. Ibang-iba si Darius, ito pang ang dapat na maging manginginom dahil nabuhay ito na hindi pinag-aral pero matured itong mag-isip. Pakitawag si Delia, Bella. Paligpit ka mo ng mga kalat. Bili ni Darius sa kanya pero inalalayan pa rin niya ito. After we got to your door, naman niya pero bigla itong naduduwal ulit. Kaya napangiwi na lang ang dalaga habang nakatingin. Parang siya na tuloy ang naduduwal at nahihirapan. Inom pa more. Niya rito saka siya umirap pero halos hindi na siya nito napansin. Mukhang lakas tama na talaga to. I'll clean your mess na lang. Tulog na sila, nakakaawa kung gigisingin. Marunong ka ba? Excuse me. Irap ni Bella kay Darius at nangingiti itong humawak sa hamba ng pinto nito. Pumasok ito doon pero biglang pumihit kaya halos mawalan to ng balanse. Bigla na lamang siya nitong hinawakan sa ulo tinalikan sa labi. Tapos ay dinutdut ang ilong niya gamit ang hintuturo. Wala itong imik na naglakad papunta sa kama at lumapa na lang doon. Umakyat din si Jumbo sa kama at diniladilaan sa mukha si Darius. Mukhang matutulog ng lalaking mahina sa alak. Nang hindi na yun kumilos ay isinara na niya ang pinto. Napapailing siya at nangingiti. Her worst enemy is the reason why she smiles right now. And she had let him touch her sensually. Napalunok siya nang maalalang hinawakan siya ni Darius sa kanyang pribadong parte ng katawan na kahit ang 3 taon niyang boyfriend ay hindi niya pinayagan. She's becoming crazy. Walang-wala siya sa wisyo kapag inumpisa na siya ni Darius na halikan. Nagiging mapagpaubaya na siya at hindi na niya naiisip ang mga nangyayari and she just responded. Nakagat ni Bella ang dalirit pakiramdam niya ay hiyang-hiya siya kahit natapos na yon. Sabi ni Darius ay nahalikan siya nito kapag tulog siya. Totoo kaya yun? Ibig bang sabihin nun ay itong lalaking unang humahalik sa kanya at hindi si Harry? Pervert? Wala siyang kaalam-alam na minamanyak na siya ng Hudyo kapag tulog na siya. At ngayon ay nagpapamanyak naman siya. Ano na bang nangyayari sa kanya? Pakiramdam ni Bella attracted na siya kay Darius sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. And she doesn't mind about her breakup anymore. She had healed herself so fast. She doesn't know if it's the place or the people around her. Naabutan niya si Sharon na naglilinis ng kalat ni Darius. The woman was already mopping what he threw up. Senyorita, nilinis ko na po. Nandun ng gatas niya sa kwarto. Pinapanhikan po kayo ni Manong Kiko. Thank you, Ate Sharon. Need help with that? Hindi na po. Bihira naman si senyorito magkalat. Hindi ba siya madalas na umiinom? Like, what if Leila is here? Ay, si Leila? Dumarating po dito na lasing pero si senyorito, hindi siya pala inom na alak. Siguro sa 7 taon, mga 3 beses lang namin siyang nakitang lasing. Kapag naaaya siya ng mga trabahante, hindi niya matatanggihan minsan. Nag-cruise si Bella ng braso sa dibdib matapos na damputin ang kanyang smartphone. And Leila?
Alcoholic ba yon? Napatanga sa kanya si Sharon. Bakit ba kasi si Leland tinatanong niya ng tinatanong? Mukhang opo, senyorita. Kahit nandito yun, kinukuhang mga alak sa bar na nakadisplay. Sa daddy niyo pa po yun eh, sa pagkakaalam ko. Nagagalit nga si senyorito kapag pinapakailaman. Kahit siya naiinis din, masyado pala talagang feeling GF ang babae na yon. Kahit na nga koleksyon ng kanyang amay nilalaklak pa. Anyway, I'm going to bed, Ate Sharon. Matulog ka na rin pagkatapos mo dyan. Sige po, senyorita. Bella headed to her room, checking the chats of her friends. She has a big circle of friends in Manila. Sa block nila, lahat sila magkakaibigan at walang mga kung ano-anong kaartehan o tarayan. Hindi uso sa kanilang mala teleserye and drama sa telebisyon. 400 unread messages, yun ang sabi sa GC nila. Sus ko, ayaw na niyang basahin ang kung ano-ano pa mga naruroon. Nakakatamad na kapag ganun karami. Susumpungin na naman siya ng astigmatism kapag nag-backread pa siya. Ang chat lang ni Bea ang binuksan ni Bella at hindi na online ang bruhan niyang kaibigan. Binasa niya mga litanya nun sa kanya at kahuli-hulihan na sabi ay gora siya sa kasal kasi mayaman naman siya at maraming pang-anal. Wow, as if marriage is as simple as that. Kahit paano, gusto niyang magpakasal sa lalaking mahal niya at mahal siya. Kaya nga iniingatan niyang kanyang puri dahil ayaw niya sa bandang huli iiwan siya ng lalaki matapos na makuha yon. Hindi na siguro uso yun ngayon pero sa kanya'y uso pa rin. At bagay na lumuluwag ang kanyang garter kay Darius. Hindi malayong bumigay siya kapag inulit pa nun ang ginawa kanina. Pasalampak na nahiga siya sa kama at tumingin sa kisame. Hanggang sa mga sandaling iyon ay ramdam pa rin niya sa dibdib niya ang malaking kamay ni Darius. Wala sa hinagap na nakapa niya yon. Her hand is quiet small and doesn't fit her breast but it did. Buong-buong isang dibdib niya na nakapaloob sa kamay nun kanina at wala siyang bra. Ang bilis-bilis ni Darius. Naiinis siyang dumapa para siyang nangingisay dahil sa hiya. Ano na lang sasabihin ni Darius na siya'y nakipaghalikan at nagpahawak? Oh well, sabi hindi raw nakakaalalang taong lasing. Pwede niya sabihin na wala namang ganun na nangyari. Kaya naman niya yung takasan. Maaga rin siyang aalis bukas para mag-asikaso na sila ni Janice. Iiwanan na niya si Darius para wag na silang magpang-abot pa. Tama, pumikit si Bella ng bitawan ng kanyang smartphone. Wala pa rin sigurong signal ang yaya o kaya'y baka walang pang data kaya hindi pa siya sinisin. Gusto niya yung makakwentuhan sa mga natuklasan niya at hingin ng opinyon nun tungkol sa kasal. Pero tama bang ginagawa niya? She has to decide for herself. Hindi dapat siya sa ibang tao humihingi ng desisyon dahil siyang magdidesisyon. Ang problema nga kahit na matalino siya ay nabobobo siya pagdating kay Darius. Nang magising si Bella kinabukasan ay nagmamadali siyang nag-asikaso. Ngayong araw niya matitesting ang kanyang kotse kung maayos ng baterya. Dala niyang kanyang susit nagmamadali ng bumaba. Senyorita! Habol-habol na tawag sa kanya ni Lorna. Kaya napalingon siya pagkabukas niya ng pinto papunta sa garahe. I'm going to Janice, Ate Lorna. Aniya pero ang mga mata niya gagalaw-galaw pupunta sa indoor balcony. Si Darius? Tanong niya sa kasambahay. Parang tulog pa po, senyorita. Gigisingin ko po ba? No. Dapat wag siyang magising. Bulalas niyan ikinagulat ng babae. Tumawa ito ng malakas kaya napakurap siya. I mean, hayaan natin siyang magpahinga. Opo, senyorita. Bigla siyang napaisip. Baka kaya hindi pa nagigising si Darius ay dahil binangungot na sa alak? Pero i-check mo nga rin, pero wag mong sasabihin na aalis ako. Tingnan mo lang kung humihinga pa, then show me thumbs up if he was okay. Nakukonsensyang sabi niya dito. Opo, senyorita. Love niyo na si senyorita at concern na kayo sa kanya. Kahigikig ni Lorna, kaya napakong mga kilay niya. Mabilis yun at tumakbo papunta sa hagdan at pumanhik pero nasa tuktok pa lang yun nang hagdan ay pumihit na at pinakita ang dalawang hinlalaki. Alive na alive, senyorita, kahit yung ulo sa ibaba. Agad no na natutup ang bibig siya naman ay nalaki ang mga mata. Mukhang gising na si Darius kaya nagpamadali na siyang lumabas. Sumakay kaagad siya sa kotse niya at agad yung inilabas sa garahe. Umaatras lang siya para mas mabilis. Mahirap nang maabutan siya ni Darius. Hindi pa siya handang makiharap pagkatapos ng haplusan na nangyari kagabi.
At ang nakakainis pa, nang sabihin niya kay Bea na hinawakan siya, ang sagot nun, dapat daw hinawakan din niya yun para patas. Salubong ang mga kilay ni Darius nang masalubong si Lorna sa may hagdan. Si Bella, tanong niya sa kasambahay, tulog pa ba? Ang sakit ng ulo niya dahil sa hangover. He really hates drinking. Bakit ba naman naisipan niyang uminom dahil lang sa nanay niya? Gising na po. Pakasabi sabay kaming mag-aalmusal. Ani ang bumaba sa hagdan dahil kumikirot ang ulo niya. Lumayas na senyorito. Agad si Darius na napatigil sa paghakbang at halos maputol ang leeg niya sa agaran niyang paglingon. Anong lumayas? Akin na nga susi ko. Hindi siya pwedeng bumalik sa Maynila. Galit na sabi niya. Hindi po senyorito. Nagkakamali kayo. Lumayas po as in pupunta sa bayan. Dalo po yung kotse niya. Nakahinga si Darius ng maluwag at daig pa niya ang nahulog sa hagdan. Buwisit si Lorna, pinapakaba pa siya. Sinusumpa niyang ni Anino ni Bella hindi na siya sa kanya makakatakas ngayon. She's a very changed man now. He doesn't let go anymore. He grips. Sa uulitin, ayusin mo yung mga salita mo, Lorna. Naiinis na sabi niya. Oo po, senyorito. Pasensya po. Lumayas papuntang bayan ang ibig kong sabihin. Senyorito naman, napakaseryoso. Pahinging kape. Pakitawag nga sa Mang Kiko at lahat ng kasambahay. May sasabihin ako. Tila nalito si Lorna kung saan pupunta. Kape muna, ani Darius. Opo, kape. Kaya kayo nagiging nerbiyosa, senyorito? Agad si Darius na napakunot noo. At ano namang nerbiyoso? Tungkol ba ito sa salitang paglayas ni Bella? Pagtungkol siguro sa babaeng yun, hindi lang basta nervyos ang tamang salitang banggitin. Atake sa puso malamang. Nang nasa harap na niya ang kape at ang mga pagkain at naroon na rin ang mga kasambahay, nakahilera sa kanyang harapan. Kabilang ang mga hardinero ay nagsalita ng binata. Nandito ang mama ko, kasamang madrasto ko. Kasama sila sa construction ng resort. Kapag nagtanong ang sino man tungkol sa akin, wala kayong sasabihin na kahit na ano. Humigop si Darius ng kape. Bakit sa tono ng pananalita mo'y parang may mali? May mali kasi masamang ugali ng ka-live-in ni mama. May isa pa akong sasabihin. Kapag pumayag si Bella, magpapakasal kami. Halos malaki ang mga mata ng mga kasambahay niya. Pwera lang si Mang Kiko na may alam naman sa nararamdaman niya. Si Leilang alokin niyo, senyorito, at mabilis pa yun kay Mariska na mag-a-I-do. Mabilis na sagot ni Faye kaya napatingin si Darius sa babae. Agad yun na kinurot ng mayordomo kaya tumigil naman kaagad sa pagsasalita. Kay senyorita tayo, syempre tatak di Guzman, lahing di Guzman at mabait na mga magulang. Syempre, ganun din si senyorita Bella kahit parang madalas ay mukhang mataray. Yun naman ang may kay na magtaray at mag-inarte. Irap-irap naman na sabi ni Dina. Kung anong desisyon nyo, doon kami, Darius. At kung saan man yan papunta, sana'y maging masaya kayo parehas. Maghihintay kami sa sagot niya sa iyo. Ano naman ni Mang Kiko? Nakitang-kita ang senseridad. Sana naman pumunta dito si Guading bago kayo ikasal. Hindi pwedeng mawala si Guada, Mang Kiko. Parang lolo na yun ni Bella. Salamat. Masaya at nakangiting sagot nito sa kanya. Mawalang galang na senyorito, aniis ko sa kanya. May dapat ba kaming ikatakot sa sinasabi niyong madrasto niyo? Wala, Mang Isko. Baka lang may mag-usisa isang araw tungkol sa lahat para alam niyong hindi kayo dapat magsalita dahil baka si Balbo na mismong kausap niyo. Tumango yun at hindi na umimik pa. He just wants his people to be aware. Ayaw niya natulog sa kangkungan ng mga tauhan niya. Naminaman-manan na palang buhay niya, wala pa silang alam. He's not afraid of Balbon, though but he doesn't want any connection with that person too. Nag-iisip siya ng tama niyang gawin at wala namang naitulong ang alak. Napeste pa siya, nandun na siya bigla pa siyang nahilo at nasuka. Kahit sa sofa'y kaya-kaya niya sanang kunin si Bella. Pero naun siya ang lahat. Well, hindi pa tamang panahon kaya hindi sa kanya pinagkaloob ng Diyos yun. He'll soon get there, and he assures himself. Tumayo na si Darius at mabilisang hinigop ang kanyang kape. Kumain na kayo, aalis ako. Yun lang ang mga iniwan ni Darius na mga salita bago siya lumabas ng dining room. Susundan niya si Bella. Para na siyang tanga ngayon na masisiraan ng bait kapag nawawalain sa paningin niya. Knowing that woman, she really has this kind of expertise on blowing up his mind. Bella breathed fresh air as she drove to the heart of Hacienda de Guzman.
Napakalinis ng daan mula sa mansyon hanggang sa kabayanan, kaya naman ang ngiti niya sa labi hindi matanggal-tanggal. Sa buong buhay niya, ay ngayon parang nanuot sa puso niyang kakaibang kasiyahan habang tinitingnan ang napakalawak na kalupaan na nag-uumpisa na naman maging berde. Nadaanan niya mga trabahante na baka madilim-dilim pa'y nagsisipaglinis na. She felt like she was really home. Nakatakas siya. Salamat? Well, she couldn't escape forever, but at least she did. Pumarada siya sa may parking ng hotel dahil puno yun ng mga sasakyan at bumaba sa kanyang kotse, pero laking gulat niya na may humaklit sa kanyang braso. Agad siyang napalingon at mukha ni Harry ang sumalubong sa kanya. Agad niyang pinalis ang kamay nito para mabawi ang kanyang braso. She did it with all her might. Parang ang laking kasalanang hinawakan siya nito. Hindi niya alam kung bakit. All of a sudden, ang lalaking kanyang hinahabol at halos maihi siya sa kilig noon kapag nakikita niya parang allergic na siya ngayon. Ngayon naiisip niya na si Darius dahil hinawakan siya nito. It seems like she committed a mortal sin. Ano naman ba? Mataring na tanong ni Bella saka siya bumuntong hininga. Siguro dapat na niyang kausapin to para malinawan na itong lahat. Now that she really feels irritated whenever Harry is near, it's time to totally knock down this man's overbearing ego. Pinagkrus ng dalagang braso sa dibdib. Ang aga mo mambuisit, why not try to waste Jean's time and not mine? I have a lot of matters to do, Harry. And you're not counted. Napakataray mo, Bella. Nandito na nga ako para suyuin ka. Napapagod din ako. Tila nairita na sabi nito sa kanya kaya natawa siya. Ang kapal mo. She raised her brows. Wala akong sinabing sundan mo ko dito. Kaya kung napapagod ka, choice mo yan. If I were you, umuwi ka na dahil wala kang mapapala dito sa Di Guzman. You will never ever win me back, Harry. And I'm no longer interested in that 4 million. Ang laki-laki ng lupa ko. Barya lang yun sa akin. Pagyayabang niya pero gusto niya mapangiwi. Sorry na kagad kay Darius kung ginagamit pinagyayabang pa niya ang asyendang hindi naman sa kanya. Abuloy ko na lang yun sa'yo. Ani pa niya pero ngumisi to. Your words just prove how much you're so into me. Galit na galit ka pa rin. Look baby. Ani to sa katinangkasyang hawakan pero kagad siyang umiwas. That's just your ego and pride, Harry. Papaniwalain mo sarili mo hanggat gusto mo. Anaya rito't pumangit ang tabas ng mukha nito. Bakit? Sino bang pinagmamalaki mo, Bella? Yung magsasaka na yun na amoy lupa? Nagpuyos ang kalooban ng dalaga. Parang siyang mas nasaktan ng banggitin na naman ito ang salitang magsasaka. Hindi nito alam na si Darius ay isang doktor na mga hayop at graduate ng business course. Don't underestimate him by calling him magsasaka. Compared to you, malayo sa sayo. I will bet, kaya niya mag-abogado. Ikaw ba, kaya mo maging magsasaka? And he is not a magsasaka, he's a sendero. Nainis na litanya ni Bella pero humalakak ito kaya lalo siyang nainis. Hasyender sa pangangabit at pagnanakaw? Agad na lumipad ang palad ng dalaga sa mukha ni Harry. You know nothing and I already remove your right for saying inappropriate things about my family. Wala ka ng karapatan dahil wala na tayo. Hindi ako madaling sumuko. Gigil na sagot nito sa kanya. Too bad for you, you didn't get my innocence and I just did the right thing. Hinahabol-habol mo ba ako dahil yun ang gusto mo? Sorry ka na lang dahil ikakasal na ako kay Darius. Kaya nga kumuwi nito dahil siyang pamalit ko talaga sa'yo. I was just waiting for you to fail and you did, stupid. Aniya sabay irap sa kanya tinalikuran. Ang lalaking kulang na lang ay lumiyab sa galit sa kanya. And go back to your rotten place. This is my hacienda and Glausa lawyers aren't welcome here. Ngumisi si Bella sa katuluyang naglakad papasok sa hotel. Nasa kanya ngayon ang huling halakhak at masaya siya na nagawa niya yon. Naiganti na niyang kanyang nasaktang pagkatao. Pakiramdam niya ay mas nakalaya sa ulupong na si Harry. You're nothing but a whore. Hindi napigil na sabi ni Harry kaya napatigil sa Bella sa paghakbang. Whatever you say, loser. Naman niya't napahagikik siya sa loob niya. Nakita niyang pangangalit ng mga panga ng buwisit na si Harry. Natutuwa si Bella sa nakikita niya dahil kotang-kota siya sa pagsasalita nang masasakit para mamatay ang pride ng lalaking yon na mas mataas pa sa Mount Everest.
Sa mga salitang binitawan ni Harry sa kanya, mas nagkaroon lang siya ng rason na wag na talaga itong balikan pa. At mas lalong lumalabas ang ugaling hayop nito. Wala itong pagkakaiba sa mga magulang nito na mga mata pobre. Kaya kandara pa naman siyang bawiin kay Darius. And she must say that Di Guzman is in the right hands. Her mother did well in giving the authority to Darius. Kahit na itong may-ari talaga, bagay talaga ditong maging isang hasyendero dahil nasa puso nitong lahat ng gawin ng nakaatang sa balikat nito. At nabibilib siya sa galing ni Darius sa lahat ng bagay, lalo na sa pakikisama sa lahat ng tao. Baka dun pa lang ay malayo na yun sa sobra. Kay Harry, her friends never like Harry anyway. Nayayabangan sa lalaking kanyang mga kaibigan. Siya lang itong naging dakila, dakilang tangat, dakilang bulag. And now, she's not anymore. Iba ng kanyang nakikita, hindi na si Harry. Si Darius na. Sabi ng isip niya. Wala sa hotel ang magkaibigan ng puntahan ni Darius. Nakamotorsiklo lang siya para mas mabilis. At ngayon, ay tila inip na inip siya at hindi alam kung saan pupunta. Nakapamewang siya sa may bukana ng hotel. Nag-iisip ng sunod niyang destinasyon. He pursed his lips as he looked at the passers-by. Baka sa simbahan pumuntang mga yon, pero sabi ng kanyang receptionist ay kanina pa umalis ang dalawa. Nasa 1 oras na. Nakatayo siya habang nakapamewang pero kagad na pumakla ang mukha niya nang makita niyang motor ni Leila. Agad na pumaradang babae sa may parking space at marahas na bumaba. You idiot! Ani yun kagad siyang napakamot siya ng ulo. Here's this woman again, trying hard to be entertained. Leila naman, tinatamad na sabi ni Darius. Don't Leila naman me! Magpapakasal ka sa isang ilusyonada? Tanong nito sa kanya't ang lakas-lakas ng bunganga. Umiinit na naman kagad ang ulo ni Darius dito at baka masakal niya ito kapag hindi siya nakapagpigil. Sino namang nagsabi sa'yo? Kalmadong sagot niya pero mas matabang pa sa tubig ang kanyang salita. He was citing too. Si Kuya Harry! His eyes moved to Leila. Sino naman kayo nagsabi kay Harry na magpapakasal sila ni Bella? Sila lang dalawa ng dalagang nakakaalam nun. Alangan naman na ma-broadcast na kagad ng mga kasambahay niya. That's too impossible unless that lawyer came to bother his Bella again at this early hour of the day. Masasapak ng lalaki na yon. Sinabi ng buwisit mong kapatid-kapatidan na ikakasal kayo. How gross! Si Bella palang may sabit nagbunyi si Darius. Ibig bang sabihin ng pagmamalaki nun kay Harry na magpapakasal sila'y payag na yun na maging asawa niya? Ayaw niyang pakasiguro. Baka sinaktan lang nun si Harry. He has to find out what exactly Bella said. Well, sabi nga may tengang lupa. Totoo ba? Galit na tanong pa ni Leila sa kanya. Hindi ko alam ang eksaktong salita. He said and shrugged. Sabi niya kay Harry, magpapakasal na kayong dalawa. Totoo ba? Totoo. Ani at saka siya sinugod ni Leila at pinagtangkaan siyang suntukin sa dibdib. Agad niyang sinalag ang mga kamay ng babae. Huwag ka nga mag-iskandalo, Leila. May pinag-aralan ka. Magpinsan nga kayo ng abogado na yun na mahilig manugot at hindi makatanggap ng rejection. Ako, si Lilibet lang at Larry ang may gusto sa akin pero kahit kailan hindi ako nag-iskandalo sa mga taong nireject ako. Ilugar mo sarili mo, Leila. Please lang. Aniya sa babae sa kalmanting tono. As much as possible, he doesn't want to embarrass her in front of his employees. Babae pa rin ito, pero kung pipilitin siya nito ay wala siyang magagawa. Darius, yun ang boses na narinig niya na parehas sa kanilang nagpalingon ni Leila. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Bakit pa siya maghahanap ng kachat? Ngayon ni Darius na pagtanto na napakamatiisin talaga niya. Hinayaan niya si Bella na malayo sa kanya kahit